Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw at ginugunita si Santa Rita ng Cassia ang patro ng mga impossible cases. Nung bata siya, gusto niya pumasok sa pagmamadre pero hindi pumayag ang kanyang mga magulang kaya sa edad na 18 ay pinili siyang mapakasal sa isang lalaki. At sa loob ng 18 taon na pagsasama nila ay maraming pagtitiis na ginawa si Santa Rita ng Cassia dahil sa kanyang asawa, kaya hindi sa kanyang mga anak, pero hindi siya nawala ng pag-asa sa ating Panginoon. Nung mapatay ang kanyang asawa, ay pinigilan niya ang kanyang mga anak upang hindi ito magiganti sa mga nakapatay. At nung mamatay nga pong kanyang asawa, ay sinubukan niyang pumasok sa pagmamadre. Nung una po ay pinigilan siya, tinutulan siya ng Agustinian dahil nga siya po ay isang balo, pero hindi nagtagal po ay pumayag. At sa kanyang pagiging madre ay kinakitaan siya ng malalim na pagmamahal sa panalangin, gayon din sa pagkakawang gawa. Si Santa Rita po ay namatay sa edad na 70 at maraming mga kwento ang lumaganap tungkol sa kanyang kabanalan. Kung titignan po ang imahe ni Santa Rita, madalas ito ay may hawak na rosas. Dahil isang kwento po dito, sa panahon ng taglamig ay nasa balik na siya ng karamdaman dulot ng tuberculosis, ay humiling siya sa kanyang pinsan na dalhin siya ng rosas. Pero panahon ng taglamig, at kukunin niya yung rosas na yun doon sa bakuran ng kanyang ama. At nung pumunta nga po yung kanyang pinsan, nakakuha siya ng rosas. At ito may dinala niya kay Santa Rita. Si Santa Rita rin ay merong stigmata sa kanyang noo. Kumbaga parang bahagi ng pakikibahagi niya sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Hilingin natin ang panalangin ni Santa Rita, lalatigit sa mga mag-asawa at gayon din sa mga imposibleng mga pagkakataon sa ating buhay upang tugunan niya ito. Dalangin din natin sa misang ito ang mga mambabatas ng ating bansa sapagkat meron ngayong plenary tungkol sa divorce bill na patuloy na sinusulong ng mga mambabatas dito sa ating bansa. Na harinawa ay paliwanagan ng kanilang isipan na ang divorce bill ay hindi makatutulong sa mga mag-asawa dahil makita nito bilang scapegoat. Pag nagkagalit yung mag-asawa, isang solusyon kagad ay mag-file ng divorce agad-agad. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si Santa Rita ng Cassia upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal. Ipagkulob mong kaming pinalalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan, at 1 taon kaming titigil doon. Mga ngalakal at kikita ng malaki, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagkadakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan, ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos, hindi kayang magbayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya, maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga, yaman nila ay may iwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan,
Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalagan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Buhay ko ito, wala kang pakialam. Buhay ko ito, wala kang pakialam. Ito sana'y huwag mamutawi sa bibig ninuman, lalo tigit ang mga anak, kapag pinapayuhan siya ng kanyang mga magulang o dili kaya ng isang kaibigan habang pinagsasabihan siya at pinapalalahanan ng kanyang mga kaibigan. Buhay ko to, wala kang pakialam. Sa buhay natin mga kapatid, totoo, gagawa tayo ng kanya-kanyang desisyon. May pili tayo, meron tayong kanya-kanyang tinatahak na mga landasin para maging maayos ang ating buhay. Pero itong paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng sulat ni Apostol Santiago na ating napakinggan sa ating unang pagbasa. Meron siyang ibang pananaw tungkol sa buhay na sinasabi nating buhay ko to, wala kang pakialam. At ano iyon? Una, maikli ang buhay. Maikli ang buhay. Sabi niya dito, ang buhay daw natin ay parang aso, hindi aso. Parang aso. Di ba yung aso ay parang yung bahagi ng usok iyan. Makikita mo, tapos bigla na lamang mawawala. Parang ganun ang buhay natin. Parang aso. Bakit? Hindi natin alam kung may darating pa bang bukas para sa atin. Hindi natin alam ito ang mangyayari sa atin pagkatapos ng misa. Maikli ang buhay. At dahil maikli ang buhay, ang payo niya ay gawin natin kung ano yung nararapat na ginagawa natin. Yung bang wag nang ipagpabukas pa. Dahil maikli ang buhay, gawin natin kung ano yung tama, mabuting dapat na ginagawa natin. Kung makapagpapatawad ka sa isang nakasakit sa iyo, patawarin mo na. Di natin alam kung bukas ay masisilayan pa natin ang panibagong araw. Kung may humingi sa'yo ng tulong, huwag mo sabihin bukas na lang. Kung kaya mo namang gawin, gawin mo na. Kung meron naliligaw sa'yo, sagutin mo na. Huwag mo nang pagpabukas pa. Di ka naman maganda. Doon ka rin naman hahantong. Di ba? Minsan yung mga babae, tagal-tagal na naliligaw, tapos ay pakipot pa. Pero din naman pala babagsak, sasagutin din pala. Pinahirapan pa. Nagmamaganda pa. Kung alam mong sa'yo pa rin, kung alam mong kung alam mo sa pa rin, sagutin mo na, huwag mo lang pagpabukas, malay mo. Pagdating ng kinabukasan, sumuko na yun naliligaw sa'yo. O sino? Lot. Ikaw, nganga ka. Maikli ang buhay. Maikli ang buhay. Gawin natin kung ano'y nararapat na ginagawa natin. Maikli ang buhay. Huwag na nating gawing komplikado. Sa ating ebanghelyo,
Nagsumbong itong mga alagad sa ating Panginoon na meron daw nagpalayas ng Espiritu sa kanyang pangalan, pero pinagbawalan nila. Bakit? Kasi hindi nila kasama. Hindi nila kasama. Pero sabi sa ng Panginoon, walang taong matapos gumanak mabalaga sa aking pangalan ay maggagawa ng isang bagay na laban sa atin, sapagkat ang sinong panig sa atin ay panig sa atin. Huwag natin gawing komplikado ang buhay natin. Kung makagawa tayo ng kabutihan, gumawa. Kung may gumagawa rin ng ganong kabutihan, i-appreciate natin. Huwag na tayo para makipagkompetensya doon sa taong iyon o doon sa grupong iyon na nagpapagalingan pa. Minsan yan yung malakas sa simbahan. Grupo-grupo, yung mga samahan, nagpapagalingan, nagpapataasan, nagpapadamihan ng miyembro. Isa lang man Diyos sa pinaglilingkuran. Isang Diyos lamang naman ang ating kinikilala. Pero bakit ganoon tayo minsan? Nagpapagalingan, nagpapataasan. Ang malaga, kung ano kaya natin gawin bilang isang samahan, isang grupo, isang individual, gawin natin. Huwag na natin gawing komplikado pa ang buhay ng bawat isa sa atin. Maikli ang buhay. Huwag na nating ipagpabukas pa yung pwede nating gawin ngayon. Dahil sabi nga, para ito ang buhay natin parang aso. Ngayon makikita mo sa ilang sangsanglit, wala na. Naglalaho na. Pangalawa, na pinapalala sa atin ni Santiago sa tungkol sa buhay, ay yung ito, kung lolobin ng Panginoon at mabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Kalooban ng Diyos. Kahapon, nanood ako ng isang pelikula sa Netflix, yung Road Trip. Ito yung kwento ng mga magkakaibigan na nagplano ng high school na pumunta sa Mount Pulag, pero hindi nila nagawa. 33 years after pa nila nagawa. Yung isang bida po doon, medyo may pagka-control freak. Kumbaga lahat, para sa kanya lahat planado. Planado niya lahat. At kapag hindi nasusunod yung plano ay nagagalit siya. Nainis siya doon sa kanyang mga kasama. Actually, siya yung nagplano nung parang itinerary nila doon sa pagpunta nila sa Mount Pulag. Pero habang sila nagbiyahe, ayun, madalas nagtatalo sila, madalas nag-aaway sila. Kasi nga, may plano, pag hindi nasunod, magagalit yung bidang iyon, pakumprontahin yung mga kasama niya. Pero mga kapatid, maganda sinabi dito ni San Pablo, kung loloobin ng Panginoon, pagbubuhay pa kami, gagawin namin ito. Totoo, magandang may plano tayo sa buhay. Totoo naman, maganda naman may plano tayo sa buhay. Pero mahalaga, ito'y kasama sa plano ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos na mabubuhay pa tayo, gawin natin kung ano yung nararapat. Yun isa siguro sa mga mahirap na dasalin. Yung sinabi ng Mahal na Biring Maria doon sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaya pag tayo kayo nagdarasal, kaya nating dasalin iyon, kaya nating banggitin iyon, maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong kalooban. Hindi yung plinano ko, kundi yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay ay hindi natin pag-aari. Ang buhay ay
pahiram lamang sa atin ng Diyos. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, maikli ang buhay. Gawin natin kung ano'y kaya natin gawin sa pagkakataong yaon. Huwag natin gawin komplikado ang buhay. At gayon din, nawa ang buhay natin, katulad ng buhay ng Mahal na Birheng Maria, ito'y naayon parati sa kalooban ng Diyos. Amen. Aming Guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon, ating itutugon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawin ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alam ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Upang gunitahin ng tayo. Ilas
Manalangin kay mga kapatido, pangampagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Kayo sa Santa Rita de Casia ay aming ginugunita at ipagkulob mong kaming pinalaya sa hadlang na makalupa, ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katubang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami nililigid ng mga banal na tao. Sila saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos sa makapangyarihan, napupunuhan langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya triyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sabing obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Rita de Casia, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang at pakundangan kay Santa Rita de Cassia na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa amin yung sinimulan ay labusin mo hanggang sa araw ng pagkapahig ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.